everyone, it's me, Lizelle, and welcome back to my channel and to my vlog. Huwag niyo kalimutan ang magbigay ng like dito sa ating video after niyo mapanood after ng ating discussion, lalo na kung meron naman kayong natutunan. Alright, what is our topic for tonight? Ang ating topic, guys, ay regarding sa Pag-ibig Loyalty Card Plus account holder, contact details, change request form. So, in short, yung topic natin ay tungkol ito sa pagkakaroon ninyo ng pagbabago or pag-update ninyo ng inyong mga contact details. Or alam ko na marami dito sa atin ang may mga Pag-ibig Loyalty Card Plus na, pero ang problema ay hindi nila ma-open yung mga existing account na pinagagawa nila. Why? Kasi nakalimutan ang mga password, nag-iba ng email ad. Kumbaga, nung nag-create ka nung time na yon, iba yung cellphone number na ginamit mo, iba yung email ad, and then, bigla kang nagbago. Bigla kang nagbago ng number at saka ng email ad mo. So, magkakaroon tayo ng solusyon dyan. Tararara! So, ito yung tinatawag na Pag-ibig Loyalty Card Plus Account Holder Contact Details Change Request Form. So, request form siya, guys. Pipil-upan nyo lang. Super easy at super dali. Kung ako sa inyo, kung may mga problem kayo sa inyong mga Pag-ibig account, sa inyong mga virtual account, hindi kayo makalagin, kumuha na agad kayo nito sa pinakamalapit na Pag-ibig Fund or sa inyong mga employer kung meron sila. Pero ang kagandahan, kahit hindi na kayo pumunta kay Pag-ibig Fund regarding dito sa ating request form, kasi pwede mo siyang i-download. Okay? So, simple lang ang gagawin mo. Pumunta ka sa Google and then sa search bar, i-type mo lang ang Pag-ibig Loyalty Card Plus request form or change form. Ayan, ang ating sample. And then, pwede nyo na po siyang i-download. Tapos, i-print nyo na lang and then fill-upan nyo. Ang inyong mga Pag-ibig Loyalty Card Plus ay i-xerox nyo lang yung harap daw. Yung harap lang daw. So, dito sa ating request form, ilalagay mo dyan ang iyong last name, apelido, first name, ano yung pangalan mo, name extension, usually ito yung mga junior, the second, applicable to sa mga lalaki. And then, middle name, okay? Tsaka, Pag-ibig mid number. Yung Pag-ibig mid number mo, kung hindi kabisado, ay makikita po yan sa harap ng ating mga Pag-ibig Loyalty Card Plus. And then, reason for change or updating contact details. So, ilalagay mo din dito kung ano yung reason kung bakit ka magsasubmit ng request form ng Loyalty Card Plus for update. Like, for example, ilagay mo dito old email ad or old contact number, mga ganon. Kailangan fill-upan din natin yung bank na nakalagay. No, huwag kayong masyadong confusing, ha. Hindi ito yung mga personal savings account nyo, guys. Okay? So, ang tinutukoy dito sa bank, ito yung ating mga Pag-ibig Loyalty Card Plus na partner by Asia United Bank or Union Bank. Makikita nyo yan sa likod ng inyong Pag-ibig Loyalty Card Plus. Please accomplish the portion to be changed or updated only. So, it means lahat ng nandito sa baba, yung may nakalagay na from, and then to, hindi mo siya lahat pipil-upan. Ang sabi dito, ay pil-upan mo lang yung portion na gusto mong baguhin or i-update. Kunwari lang, ha, kunwari lang. Cellphone number, lagay mo dyan yung luma mong cellphone number. Yan yung old number mo na hindi mo na siya ginagamit currently. And then, dito sa 2, ilalagay mo dyan kung ano na yung cellphone number na ginagamit mo ngayon. So, depende sa inyo, ha, kung ano babaguhin nyo. Dito sa pinakababa yung email address natin. Kung email ad naman na ginamit mo before and then hindi mo na siya nabubuksan ngayon dahil nakalimutan mo ang password and then may bago ka ng email ad na ginagamit. So, yun. Depende sa inyo, ha, kung ano yung mga dapat ninyong baguhin. Okay? And then, dito sa pinakababa, sa certification, nakalagay dito, I hereby certify that the information given and all statements made herein are true and correct, like blah, blah, blah. So, signature over printed name of member. So, ikaw yon. Complete name mo, kapag sinabi natin na complete name, syempre kasamang apelyido niyan. Ikaw ay mag-signature sa taas ng yung name, and then dito sa kabila, ay ilagay mo dito ang date. And this portion is for Pag-ibig use only. So, napakalinaw naman ang instruction na nakalagay na para daw to kay Pag-ibig. So, wag nyo nang gagalawin yan. Okay? And then, kung ano po yung pinil up nyo dito sa pinakataas, dito sa form,
dahil magkamukha lang yan, same lang din yung isusulat mo. Hindi pwede na yung nilagay mo dito sa pinakauna, cellphone number ang gusto mong i-update or i-change. Pero pagdating naman dito sa pangalawa, ang pinilapan mo ay si email ad. Ay, malilito ang pag-ibig niyan. Ano yung ano mo talaga, yung sinulat mo sa pinakauna, yun din yun. Kasi nga, tag-isa kayo ng kopya ni Pag-ibig Fund. Okay? At syempre, sasagot tayo ng isang question from our viewer. Ang question niya, paano ko po babayaran ang aking Pag-ibig loan sa aking previous employer dahil wala na po akong current work ngayon. So, simple lang po. Paano mo po siya babayaran? Una muna, mag-voluntary ka ng Pag-ibig contribution mo or yung paghuhulog mo kay Pag-ibig Fund para maging active member ka pa rin kay Pag-ibig para just in case na kailangan mong mangutang ng pera ay makakaloan ka anytime. Okay? So, yung babayaran mo na loan doon sa previous employer mo, bayaran nyo na po yan voluntary din. Okay? So, pwede po kayong magbayad sa pinakamalapit na Pag-ibig Fund. Kung ayaw nyo naman pumunta sa Pag-ibig Fund, pwede rin ikaw sa ating virtual Pag-ibig account kung meron ka ng Pag-ibig virtual account. O, dito lang nagtatapos ang ating discussion for tonight. Again, it's me, Lizelle, at huwag kalimutan ang mag-subscribe at mag-like dito sa ating video. Thank you everyone and God bless. Bye! See you next vlog!